Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chang Amer from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na iyong February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Gemini, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barang. Kapalaran ng tao, tatandaan nyo palagi ha. Nasa inyo pa rin ang pagbabago nito. Pero gawin yung guide, kung gusto nyo lang naman, tandaan nyo palagi that choices is always available is in yours. Gagawin nyo or hindi, it's okay lang kasi hindi nyo naman to personal reading. Gawin yung guide yung mga warning para magkaroon din ka na idea kung ano mga bagay o sitwasyon na need to aware or change of decision or maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, hindi itong channel na to para sa'yo. Gemini, stepping into a new experience. Maring may mga gagawin ka ng mga sitwasyon na mga bago or kinagigiliwan mo, ikinaka-excitement mo. Pwede din na may mga bago kang pupuntahan, ng mga bagong lugar o may mga bakasyon na magaganap o mangyayari sa inyo. Malayo man o malapit yan or kinakailangan na, no? Pwede rin may mga stepping up situation sa iba or may mga sitwasyon na pagpapahinga, pwedeng ganun. May mga bagong experience din. Hindi ko alam in what way experience, pwedeng ganun. Kung saan mga experience yan. Mag-ingat talaga kayo sa leg, ano? Pwedeng mamulikat, madapa, masugatan, maipit, madaganan, mamanhid, magkaroon ng gout, kung ano mangyari sa legs mo or ikaw sa manatira, mag-ingat pa rin kayo, no? So, nakita ko dito. Meron kang broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. By this February, siguro may mga tatahakin ka na isang sitwasyon na hindi magsasucess or may mga ginagawa ka na sitwasyon na hindi pa siya nagsasucess. Pwedeng ganun. May mga ini-structure ka na isang sitwasyon na hindi magsasucess. Also, ito is problem kasi, no? Maaring may mga this February, may mga problema. Well, araw-araw naman talaga may problema. Pero ito medyo stressful siya, no? So, nakikita ko dito. Kung saan man tong problema to, ingat na lang din. Pwede rin kasi sa love, kanya, kasi we have the love. Siyempre, hindi mawawala yung iyong victory in some endeavor, ano? Yan, may mga victory naman na magaganap. Hindi lang 100%, pero may mga parte na magkakaroon ng victory. Celebration, fun, enjoyment, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Yan, may mga celebration. Pwedeng may mga birthday, parties, getting together, bonding, harmony, union, kung ano mas isi-celebrate mo by this February. You will receive a gift. Congratulations. Yeah, may mga gift ka na marireceive or ikaw ang magbibigay ng gift. Kaya para dito si happiness, ano, makakaramdam ka ng kasiyahan. And the personal strength and peace that assure success. Kung may mga obstacle or mga problem ka na pinagdaanan, basta palagi ka lang daw, kailangan mo lakasan yung loob mo kasi marami na siyang yan, dahon-dahon, di ba? And i-assure niya sa'yo na magsasucess yan. Kasi syempre, kailangan, andun yung lakas, tibay, katatagan ng loob mo, di ba? I-focus mo dun. Mag-focus ka dun. Kasi this is a sign. Sabihin, magsasucess siya. Ay, halama. Taker, enemies are working against you. May kaaway ka. May tao dito na binabalakan ka ng masama. Mag-ingat ka. Kaya dito rin pala si broken bridge. Ibig sabihin, it is a distraction. No? Ibig sabihin, may ginagawa ka na isang sitwasyon na gusto mo dahil you want to success doon sa sitwasyon na pwede may tao na magdi-distract sa'yo. Or pwede rin naman may mga tao na nagbabalak ng masama sa'yo. Mag-ingat ka pa rin kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwede rin kasi sa we have the love. Diba? Pwedeng sa love life or maybe this is you or pwede makasama sa trabaho. Basta connection. Ito no, sa nakikita ko dito. Or pwede rin na with the legs. Andito yung mga bagong tao na makikilala mo. Huwag ka masyado magtiwala kaagad, no? And January, we have the one siya. Days, weeks, months man siya. Or by January, in the past January, ay this January pala ngayon, no, maaari may mga
celebration. Maaaring dito si celebration o kaya within the 1 week, 1 month, pwede may marireceive ka ng gift, di ba? Or may mga ginagawa ka na na pinaplano or ginagawa mong sitwasyon na pwedeng mag-success in a week. Pero iba dito is this a person na magiging cold sa'yo, no? Yan. Marang hindi kanya talaga gusto. Mag-ingat ka rin sa mga sakit, ano, mga ikaw or someone into your life, may mga lagnat, ubo, sakit sa lalamunan, sipon, garalgal, kung saan man yan. Yan, tama, dito pala siya. Akala ko hindi siya kasama. Dealing or relationship with a woman with dark complexion or hair. Pwedeng itong tao na to makakaaway mo. Pwedeng itong tao na to magiging cold or ikaw magiging cold or vice versa mo. Pwedeng sa kanya makakareceive ka ng gift sa babae na to. Pwedeng may mga celebration, anniversary, birthday, any celebration o kasiyahan. Pwedeng ganun. Diba? Pwedeng you try to work it out, this connection. Pwedeng ganun, yung mga sitwasyon. Or maybe this is you. Kung sino man siya sa buhay mo. Or pwede siya yung makikilala mo sa bagong mong tatahakin na sitwasyon sa buhay. Or pwede rin na siya yung isa siya sa tao na nagbigay sa'yo ng broken promises or mga broken bridge sa buhay. Kasi we have also the love. Diba? Pwede ganun. Ipasok mo siya sa buhay mo. Naku naman, mag-ingat kayo sa kasi andyan si Panicky. Baka makakita kayo ng Panicky Baka may Panicky sa loob ng bahay nyo. Swerte yun. Ibig sabihin, may darating na blessing daw. Ano energy niya? O baka mayroon kayo mga alagang paniki. Alagang paniki, ate talaga. Baka lang. Energy po ni Gemini. February. Uy. Energy mo, February. Uy. Puro to beginning Okay, energy mo na dito ka sa sitwasyon mo. Uy, ang confident mo Sabay ganun. Nandun yung confident mo na doon. May nag-aaral ka ba? Or may pag-aaralan ka by this February? O may pinag-aaralan ka? Yeah, may mga pinagsinisiyasat ka, pinag-aaralan, sinisiyasat, nire-research, mga ganun. Or nado yung point na yung energy mo is actually baka maaring busy ka rin sa nakikita ko dito kasi maraming movement o may mga movement, may mga action ako na nakikita sa iyo. May mga bago kong simula, no, ka nagagawin. Siguro there's a creation or there's an idea ako na nakikita sa iyo na ginagawa mo or gagawin mo or pagpupursigahan mo this February, pwedeng gano'n na sa point. Parang gagawin mo yung lahat para makamit mo yun. Andun din yung mga sitwasyon na parang hindi ko alam kung if there's a lesson or may mga bagay ka na pinag-aaralan or ini-embodies mo yung mga lesson na nangyari sa nakaraan, pwedeng gano'n, no? Andun din yung you are more on using your intellect than to your heart this time. Mas magiging mas magiging more on focusing to your mind. Yun ang nakikita ko sa ito. Also, this is a new beginning in life. May mga ipupurso ka daw ng mga sitwasyon by this February. The beginning of a journey, no? Ang nakikita ko sa dito. By this February. Tara nandun ka sa point, na parang you will speak your truth intention, or you speak, magiging masyado kang, talkative. Talkative iba sa inyo magiging very talkative ka, ay talkative ka na nga, kaso mas magiging talkative ka pa, yung mga ganun. Magiging very creative ka, or hindi naman siguro talkative, magiging very communicative ka lang siguro. Yan. Pinaka the best na words na, no? May mga, may mga inspiration, o may nakakausap ka or makakausap ka na may inspired ka. Pwede may mga pinag-aaralan mo na na-inspired ka. Pwede gano'n. Karoon ng mga mental clarity. Anong parating kay Gemini?
Actually, dito yung mga gagawin ka na you want mo ng victory and success. Parating. Okay. The Sun. Aba, Ten of Pentacles. So, saan ka, Day? Ooh. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo is may mga new project ako na nakikita sa'yo, no? Or may mga gagawin kang action or parang you taking a risk by this February sa nakita ko dito. Also, there's an offering. Pwede ito offering nito is magagaling to sa isang babae. Hindi ko alam kung sino yung babae ito. Pwedeng a part of the family, pwedeng karelasyon sa nakikita ko dito. Yan. And then also, parating sa'yo also is abundance, success, happiness, and mga positivity. Yun ang nakita ko dito. May parating din sa'yo, parang, ay, hindi ko lang alam why, parang you putting a guard when it comes to yourself, or sabi magiging very protective ka sa sarili mo, ganyan, o magiging very aware ka sa paligid mo, this February, pwedeng ganun. Nakita ko rin is may pagtulong. Pwedeng may tutulong sa'yo, or may manghihingi ng tulong, or may tutulungan ka. Also, blessing is coming, no? Ang nakikita ko sa'yo. Meron ako nakikitang matanda. Either mas matanda ito sa'yo, maybe a part of the family din. Ako na nakikita, Gemini, na kailangan, or maybe this is you din, ano, na kailangan nitong tao na to ng self-care. Hindi ko alam why. Siguro meron siyang sakit na pang forever, or may sakit siya, na kailangan daw nito ng self-care. Yun ang nakita ko. Parating din sa'yo, magkaroon ka ng komunikasyon sa tao na kakilala mo na. Pwedeng isa, dalawa, tatlo. Sa iba ganon. 1 to 3 person. Kilala mo na siya. Magkakaroon lang kayong muli ng komunikasyon o magkakaroon lang uli kayo ng connection this time. Ang sa iba naman sa inyo is may mga dealing situation, no? May makikipag-deal sa'yo, may tao na makikipag-partnership sa'yo, ganyan. May tao na makikipag-ayos sa'yo, yun. O ikaw ang makikipag-ayos, vice versa mo, or magkakaroon ng mga pagkakasunduan. Yun ang parating sa'yo. May offer nga actually. Baka may tao na mag-o-offer sa'yo ng something, or you offering. Ano dapat iwasan ni Gemini? February po. Meron kang meron kang ipupursige or tsatsagain na isang sitwasyon kasi gusto mo yun. Alam mo yun, meron kang ganung gagawin. Kung ano man yan, kung ano yung kinabibisihan mo sa buhay. Dapat iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo daw yung hindi mo i-value yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay. Pwedeng pera, pwedeng tao, mga nakakasama, nakakasalamuha, mga ginagawa, mga object, ganyan, no? And then, iwasan mo rin yung, syempre, malungkot or yung makaramdam ka na feeling mo hindi ka naiintindihan, feeling mo walang nakakapansin sa'yo, ganyan, o kaya yung it's more on sadness. Iwasan mo yung sadness situation, no? Iwasan mo na ipasok mo yung sarili mo into a hardship situation or a hard work situation na ikaw rin naman yung magsasuffer. Or maybe hindi yung panghinaan ng loob, iwasan mo yun, yung mapanghinaan ka ng loob, ma-lack of direction ka, o kaya naman ma-stagnant ka, or mga puot, galit, yan, iwasan mo yan, mga conflict, iwasan mo yun. Yung hindi mo pag-isipan in advance palagi, yung mga bagay-bagay, no? Kung saang aspect, pwedeng pananalita, sa pera, sa emotions, sa physical, kung sa spiritual,
Basta always think in advance. Umiwas ka sa mga struggle, no? Mahalin mo rin daw yung sarili mo first. Yan. May iba dito, may bagong parating na pagmamahal, ah. Tingnan natin, ah. Oo, may offer. Oh my God. Aba, may victory and success ka. Hindi ko alam nasaan ka ba. Parang nandun ka sa point na magbibigay ako ng another message, ah. May nakikita ako na there's a blessing or may mga achievement, may mga actually may mananalo eh, no? Hindi ko alam in what way, pero may panalo. Yun. Pwede sa gambling, pwedeng sa mga ginagawa mo, magsasucess yun. Yun. Or nandoon yung point sa iba na may mga victory and success o may mga recognition, o may mga pagkakakilanlan, may mga papuri, or nandun yung mas marami ka pang magiging makakasalumuhan ng mga bagong tao or mga susuporta sa'yo, pwedeng ganun. If you are in a social media platform, kung saan mang meron ka, networking man yan, artista, o kung ano man meron ka yan, magkakaroon ng mga ganun, mga fame, ngayon may mga fame situation, ako na nakikita sa'yo, yun. May mga, kahit nag-iisip ka, iba dito may iniisip eh. Ingat ka sa mga taong no, malalapit sa'yo kasi may pagka-backstab. O baka naman ikaw to. Ingat din kayo kasi iba dito is may pananakit ng likod. Batok, likod, balakang. Basta ba ng likod siya? Ingat kayo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Gemini, in love. Hangman talaga? Ba yun? Ano yun, universe? Okay. Okay. Kung ikaw is single baby, ayun nga, sinabi ko na kanina, di ba, may darating na bagong tao sa buhay mo. Sa mga single dyan, may darating sa inyo, bagong tao. Lovers. Yun, ang nakita ko ha, may mga darating na bagong tao. Ang nakikita ko sa bagong darating na bagong tao, magugustuhan ka rin ng pamilya niya. Or ikaw, magugustuhan ng pamilya mo siya. Yun ang nakikita ko dito. Yun. And then also, ang nakikita ko sa iba sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay, teka, parang may something dito sa ano. Kung kayo is nagkahiwalay, oo, nagkahiwalay talaga, sobra. Na masyadong, pwedeng same sex kayo, no? Or same, ang ano nyo. Or nahado yung point na hindi talaga kayo pwede kasi pwede rin na magkaiba kasi kayo ng paniniwala, ganyan. Pwedeng sa iba pwedeng siyang ikasal ng maraming beses sa inyo ganun. No, sa mga nagkahiwalay at parang pinaghintay ka lang niya pero at the end wala pa lang na pala. Pwedeng ganun. O nado sa point na nagkahiwalay talaga kasi why? Nagkaroon na ng pressure dito sa sitwasyon nyo eh. Masyadong na pressure, hindi nakaramdam ng pagpapahalaga sa relasyon. No, kumbaga minahal lang niya yung sarili niya. Maaring may pamilya na rin itong iba sa inyo o kaya may karelasyon na rin siya. Naging masakit at makasarili kasi isa. Nagkaroon ng pag-control when it comes in this relationship. Yan. Ang nakita ko na. Sobrang napagsisihan isa dito parang nagsisisi. Yan. Pero, yun, still holding pa rin naman yung isa. Hindi ko alam kung sino nag-hold, family connected or ikaw or siya ang nag-hold pa rin ng connection. Kung kayo naman is in relationship, hindi naman maalis yun yung di pagkakasundo. Palagi ko nakikita sa'yo yan eh. Hindi ko na, parang nandun ka sa point na kung ano yung ibibigay na, kung ano ipapakita sa'yo ng kapartner mo, or ano ipapakita mo sa kanya, ganun din ang ipapakita niya sa'yo. Nandun sa point na yun. Pero yung mga time kayo na hindi kayo nagkakasundo, mag-ingat na lang kayo, no? Kaya nahahang yung relationship nyo. Yes, may mga lungkot, may
may mga pagsisisi na nagaganap, pag-a-isolate na nagaganap sa nakita ko dito, pero dumadating din naman yung point na nagkakasundo pa rin naman kayo sa nakikita ko dito. Tingnan natin money mo. Money ni Gemini. February po. Ano to? Ano pala ko? Money po niya. Tumalon? Tay? Okay. Okay, when it comes sa money mo, merong kang pinag-iisipan no? Sa nakikita ko ito. Or maaaring magkakaroon ka ng source of income related to a money. Pwedeng sa mga social media, ganyan. Kung social media ka, pwedeng ganun. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ka ng, pwedeng may tao na binibigyan ka ng suporta pagdating sa pera. Diba? Or ikaw ang nagbibigay sa kanya. Pagdating sa money mo, yung iba dito, you take care, you value your money. Sa nakikita ko dito. Yun nga lang siguro, may mga times talaga, di ba, na may mga kasiyahan na nagaganap or may mga paglabas biglaan na pera sa nakikita ko sa iyo dito. Pero pinag-iisipan mo naman sa nakikita ko dito, no? Pero medyo hoping hindi ganun dami ang lumabas this time this February. Pag-isipan mo talaga maigi. Pero dito sa sitwasyon mo, iba siya nag-iipon kayo eh. Iba dito, it's up to you to make it happen daw. Kumbaga, nasa decision mo na yan kung paano mo siya i-handle kasi alam naman daw yun ni universe na kumbaga daming nangyari na rin in the past na hindi naging maganda sa pag-handle ng pera. And this is the time na you need to decide how you handle your money. Kung magiging organized ka talaga. Yun. Parang na kasi sa point na sala sa init, sala sa lamig, yung iba, minsan action, minsan hindi. Yun. Kung yung iba ganun, pero iba dito parang nagiging devalue, pinavalue yung pera. Advice. Sandali lang anak. Tapos na tayo. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, huwag mo daw iisipin palagi na palagi kang malakas, no? Huwag mo iisipin na palaging okay yung katawan mo, no? Minsan may mga time din na kailangan mo protektahan yung sarili mo, kailangan mo din mag-relax, kailangan mo ng mental peace, kailangan mo mag-recharge, magpahinga, damihan ng tulog, ganyan, no? Ang sinasabi ito, try to work it out, any situation in your life. Sa health issue man yan, sa sarili mo man yan, ibigay mo yung, may mga bagay kasi na need to develop, na need to focusan, and then try to give an effort and hard work in any situation in life. Kung may mga bagay na kailangan na i-let go muna, cut it, ang sinasabi dito. And then, syempre, ang nakikita ko rin sa'yo, yun, ang sinasabi dito, mag-focus ka lang daw, magkaroon ka daw ng sistema or magkaroon ka ng structure sa buhay mo, ganun, ang nakikita ko dito. At ano ba yung structure? Iba hindi na i-gets yun, When it comes to structure, halimbawa sa sarili mo, sa tulog. Okay, ganito, kailangan, tuwing 8 o'clock, masyado mamaga, 8 o'clock, kailangan, hindi na ako, matutulog na ako niyan. Ibig sabihin, is 7 pa lang, hindi ka nakahawak ng mga gadget, mga gano'n. Pero nasa sa'yo yun, how you manage yourself, ha? Halimbawa, sa pera, ganito na, magiging, hindi na ako, mas hihigpitan ko pa, mas magpo-focus pa ako, magpo-focus pa ako, ganyan. Mga ganun sitwasyon. Magbigay ka daw ng sistema sa sarili mo. Magbigay ka ng rules, kumbaga, ang sinasabi dito. Hindi naman niya sinasabi na wag mong gawin yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin, but maging organized ka lang. Yun ang sinasabi dito, Kasi makakatulong din naman sa iyo yun.
May mga mayroon ako nakitang papers and documents, baka may mga papers and documents ka na ayusin, gagawin, pipirmahan, ipapasa, kukumpletuhin, kung ano man yan. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, no? Arigato namaste, God bless.